Good evening everyone, magandang gabi po, magandang araw, umaga, hapon sa lahat ng viewers. Welcome dito sa ating Talk by Dr. Mike at live din tayo sa ating Facebook page. Dalawang platforms ang gamit natin ngayon para mag-share ng mga medical info sa ating mga kababayan. Not just kababayan in Hong Kong, but mga kababayan natin all over the world. So ngayon po, pag-uusapan natin kung siyempre lahat tayo naman kahit papaano nasa stress tayo, 'di ba? Different forms of stress, different forms of problems, issues sa buhay natin. At recently, nagkaroon din tayo ng episode tungkol sa sakit ni Dr. Willie Ong. Ayan, sa mga viewers natin na nakaantabay sa ating mga platforms, magandang gabi po. Tuloy kayo sa ating Health Talk by Dr. Mike dito sa ating channel, either Facebook man yan or YouTube man yan. At pag-uusapan natin ang tungkol sa stress. Kung ang stress ay isa sa mga risk factors para magkaroon ng cancer. So ayan po ang topic natin. Sa lahat ng mga kababayan natin, alam ko, marami pong tayong pinagdadaanan. Stress in different forms. Stress maaring sa pera, kulang ang pera, stress dahil sa pamilya, stress dahil po may sakit, stress dahil maaring nasa hospital tayo ngayon, or stress dahil sa employer mo, stress dahil kulang ang pagkain mo. So ang dami pong klaseng stress. But I want to ask our viewers kung ano po ang mga ginagawa ninyo, ano yung mga pamamaraan ninyo para makapag-cope dyan sa mga stress na pinagdadaanan natin. So without any further ado, let's dig deeper at pag-usapan natin kung pwede bang magka-cancer ng dahil sa stress na iyong nararanasan. So we're trying to understand the impact ng stress sa buhay natin at kung pwede ba itong magdulot ng cancer or isa ba ito sa mga risk na dapat nating alalayan, subaybayan at dapat nating malaman. So let's do the discussion. Let's begin with the simple introduction. Alam po natin na ang stress is a common experience sa ating pang-araw-araw na buhay. If its prolonged presence can have a significant impact sa ating kalusugan. Di ba pag stress ka, hindi ka makakain, yung iba po sa inyo, hindi makatulog, hindi makafocus, hindi makakonsentrate sa trabaho. And marami pong mga pag-aaral na sinasabi na ang isa sa mga risk factor ng pagkakaroon ng cancer, sarcoma, ay dahil po sa stress. At isa nga po dyan, yung sinabi ni Dr. Willie Ong na ang nakapaglala sa kanyang kondisyon is because of the stress na nare-receive niya at sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya after he ran for politics as Vice President. But anyway, tignan po natin, mag-dig deeper tayo kung ano nga ba ang naging basihan para dito. So in today's episode, we will delve into the relationship between yung stress at yung cancer risk. And we'll try to explore yung chronic stress na merong influence sa development and progression ng cancer, mga kababayan. So now let's try to define some terms. Pag po sinabing stress, ano po ba ang inyong pagkakaintindi? Yan, sa mga viewers natin, pag sinabing stress, lagi kasing natin naririnig, nababanggit ng mga kababayan, stress ako ngayon, may pinagdadaanan ako ngayon. Ibig pag sabihin, stress kayo? Or anong klaseng stress ito, mga viewers? So ayan, sa mga viewers natin, pwede kayong makilahok sa ating discussion. Sabi ng mga ibang viewers natin, i-show lang natin ha. Sabi ni Miss Malu, financial problem, dami kong utang kaya stress talaga. Maidudulot ba ito na magkaroon ng sakit? Okay? So ayan po yung mga katanungan ng mga viewers natin, mga reaction. Si Miss Vanji naman, good evening Doc. Ako po ay stress sa family ko. Thank you po at diniscuss niyo po itong topic na ito. At least nakaka-relate po yung mga viewers natin tungkol sa pinag-uusapan natin ngayong gabi.
At yung iba naman, sabi ni Jen, nag-deactivate po ako ng social media account tapos nakikinig ng mga song. So ayan, yung iba nag-deactivate dahil nga po maaring ang social media ang nagbibigay ng stress sa inyo. And yung iba, ayan, sabi niya, what is the difference between stress and depression? So, ayan, ang dami po ninyong mga inputs. Maraming salamat po. And mamaya, sasagutin po natin yan, mga viewers. So, ang stress po, pag ginag-uusapan natin ang stress, ang ibig pong sabihin nito, ito po'y reaction ng katawan. Okay, body's response to a perceived threat. May takot, may pangamba, or merong challenge na maaring nandiyan sa paligid mo, triggering a cascade of physiologic reaction. Dahil po sa stress na pinagdadaanan ninyo, yan po ay natural na reaction ng katawan. Dahil nga may takot, may pangamba. May pangamba dahil maaring mawalan ka ng trabaho, may pangamba dahil maaring matanggalan ka ng trabaho, maaring hindi na makapag-aral ang iyong anak, mawala ang trabaho mo, or maaring dahil wala kang pera, kulang ang pera mo, nag-utang-utang ka, hindi mo na mabayaran, at maaring umakyat ang kolektor sa bahay ng amo mo at ikaw ay, again, malaman ng employer na meron ka palang malaking utang at maaari kang ma-terminate. Okay? Yun po yung mga pag-iisip ng mga kababayan natin. Okay? So it would trigger this physiologic reaction. Ano ba ang mangyayari sa iyo? Takot lagi ang mararamdaman, kinakabahan, kumakabog-kabog ang dibdib, hindi makatulog dahil nga na iniisip mo, ayan, papalapit na sa iyo ang threat. Nandyan na, palapit na ng palapit dahil nga po maaring mag-accumulate yung problemang yan na, again, response po ng katawan natin yan. And this may be acute stress na tinatawag, ito po ay normal part ng buhay natin kung acute stress yan. Okay? Samantalang ang chronic stress, this would be a prolonged activation of stress response that have a detrimental effects dun sa kalusugan natin. Kasi kung hindi po natin na-address yung mga stresses sa buhay natin, so imagine niyo po kung itong acute stress na ito, maaring ngayong araw na to bigla kang na-stress, maaring ilang araw tapos na. Okay? Short term lang siya. Yan po yung acute stress. Pero yung stress mo, like for example, utang, problema sa family, hindi po naaalis at tuloy-tuloy yung stress na yan, hindi nasusolusyonan at lagi naiisip mo yan, umabot na ng ilang linggo, umabot na ng buwan, okay, umabot na ng taon, dyan po nagiging chronic stress na siya. So yung pong dating kinikilos ninyo, maaring naiiba na, lalo na po sa utang. Dahil sa utang, maraming connected yan. Connected po yan sa, again, maaring mawalan kayo ng trabaho or, again, paano po pa masusustain yung problema kung baon ka sa utang plus paano pa makakapag-aral yung mga anak po ninyo sa Pilipinas or paano nyo masusuportahan ang pamilya nyo sa Pilipinas kung ang stress po ninyo is baon kayo sa utang na hindi nyo nasolusyonan. Minsan, ang nagiging solusyon natin is mangungutang tayo sa iba para po pangtakip doon sa current utang natin, nag-accumulate na nag-accumulate. Hindi po ganon dapat ang tamang pagbigay ng solusyon doon sa utang na yon. This is just one example, mga kababayan. But again, ito po ay magli-lead na sa chronic stress. So ayan na, chronic stress po ang tawag dyan. Ayan, may mga nag-share sa mga kababayan natin. Good evening, Doc. Ask ko lang po, bakit po yung ibang tao stress din sila pero hindi naman tinatamaan ng cancer? At paano po i-handle ang stress? So ayan na. So as mentioned po sa ating mga previous discussion, okay, ang stress po ay maaring maapektuhan ang ating katawan. Maaring yung iba po sa atin, acute stress. Okay? Yung tinatawag natin na short period lang, nagkaroon ng solusyon kaagad sa problema nila. Pero yung iba, hindi nasusolusyonan ang problema. Chronic po ang tawag dyan. Pag po ang stress, meron na tayo, chronic stress, at hindi naaalis nga, maapektuhan na po yung immune system natin. Okay? Example, dito po sa chronic stress, sinusupress po nito ang ating immune system, yung resistensya natin, yung panlaban natin, which will compromise its ability to identify and destroy, lalo na po kung may cancerous cells tayo sa katawan natin. Tandaan nyo po,
Ang cancer, kung napanood niyo po yung mga previous episode natin, multifactorial po ang pinanggagalingan ng cancer. Hindi ibig sabihin, stress ka, automatic may cancer ka. Hindi po. Okay? Maaring ang cancer, pinaggagalingan niya, genetic in origin. Okay? Namana, may genes, abnormal genes kayo. Or, ang cancer po naman ninyo ay dahil nga po sa environment. Exposed kayo sa mga environmental pollutants as discussed po last week. Okay, exposed kayo sa pesticide, chemicals, na i-inhale nyo po lagi yan. Dahil nga po, isa yan sa mga nagdudulot ng cancer based mga sa pag-aaral or maaring sa pagkain na kinakain mo. So, again, marami po klase or maaring marami ang pinanggagalingan ng cancer. Pero kung ikaw ay stress pa, tapos may mga risk factors kang iba, again, tumataas po yon. Kagaya po ng pagbaba ng ating immune system. Kung mahina po ang pangangatawan natin o yung immunity natin, yung response ng ating katawan ay hindi po ganun kalakas. So tendency dadapuan tayo kaagad ng sakit. Particularly sa mga environment na pollutants natin. This would create an environment conducive para pa sa pag-grow at pag-spread ng cancer sa ating katawan. Just imagine, marami kang iniisip, okay, hindi ka makatulog mabuti, tapos may family history po pa kayo ng cancer, tapos exposed kayo sa mga environmental pollutants, so tendency, tataas po yan. Humihina ang panlaban natin, kinakapitan tayo kaagad ng mga sakit, okay? Next one, in terms of stress and inflammation, because this would trigger inflammatory response sa ating katawan. And again, chronic inflammation din, which is linked to the development of various type of cancer. Okay? Persistent inflammation. So paulit-ulit po yung stress natin. Nagkakaroon po tayo ng problema sa loob ng ating katawan. Nagkakaroon ng mga inflammation sa ating mga organs. So chronic stress may contribute again para po ma-initiate at mag-progress o ma-develop yung cancer sa loob ng ating katawan. Okay, so dapat iwasan natin ang cancer kasi link siya doon sa stress o iwasan natin ng ma-stress tayo ng sobra, okay? Para po hindi maapektuhan ang immunity natin, hindi maapektuhan itong reaction ng katawan natin sa inflammation which would lead to chronic inflammation at dahil po sa chronic stress na dinadanas natin. Okay. And then, ang stress din po, meron din pong epekto sa ating mga hormones, yung cortisol at adrenaline. Because this would play a key role sa body stress response. Tandaan nyo, pag mataas po o yung prolonged exposure natin sa high level of stress hormones, this would disrupt your hormonal balance. That's why, mga kababaihan, di ba, pag stress kayo, mga kababaihan o mga kalalakihan din, ano ba ang nangyayari sa mga hormones ninyo? Like for example, sa mga kababaihan, during a stressful situation, may pinagdadaanan kayong matinding problema, meron kayong issue tungkol sa pera again, meron kayong issue sa trabaho, di ba po pag kayo ay dinadatnan ng monthly period ninyo, maaring yung monthly period ninyo hindi regular, minsan mahaba, minsan maikse, minsan profuse yung pagdurugo ninyo. So again, may epekto rin po yun doon kung nakakaranas kayo ng stress, doon po sa hormones ninyo, either progesterone or estrogen. Sa mga kalalakihan din, meron din pong epekto ang stress. Pag sobra yung stress natin, ano ba nangyayari sa mga kalalakihan? There are times, obvious sa mga kalalakihan, di ba? Minsan yung nawawalan ng hair, yung pong iba, kakasakit sa immunity nila, etc. Dahil nga po, epekto ng stress doon po sa hormones, kagaya kung lalaki, testosterone po yung epekto niya. Okay? So dapat tandaan talaga mga viewers, we know how to handle stress properly. Research have shown, because po sa mga pag-aaral, suggested a correlation between chronic stress at increased risk of certain types of cancer. Ano po ba itong mga cancer na ito kung lalo tayong nasistress? Okay? Kung mataas daw po, based sa mga pag-aaral, na kung tayo ay exposed sa chronic stress, okay? Tapos, yan, hindi natin nako-cope yung stress. Tumataas din po yung risk para po sa mga cancers na nakikita nyo sa screen. Colorectal cancer, colon cancer, breast cancer,
prostate cancer. So imagine niyo po diyan, breast cancer sa mga kababaihan, colorectal cancer, either lalaki or babae ang pwede niyan, prostate sa mga kalalakihan. So ibig sabihin, sa mga pag-aaral na ginagawa, marami po sa atin ang nasi-stress. Stress, hindi po acute ang pinag-uusapan ha, yung chronic stress, yung matagalan na stress na hindi po gumagaling. Dahil nga po sa sobrang dami ng problema ang kinakaharap natin, either pera, pamilya, may namatayan, etc. Okay? So the potential impact of stress on cancer risk underscores the importance of stress management. So anong dapat gawin natin sa stress na ito para sa overall na kalusugan natin? Kasi lagi tayo, ang nangyayari, patong-patong po yung stress natin sa buhay pero hindi natin na-address. Hindi natin nakukuha ang solusyonan. Ang ginagawa natin, yung mga solusyon na iniisip natin ay nakakadagdag doon sa stress na pinagdadaanan natin. Like for example, kanina binanggit ko yung problema sa utang. Ang nangyayari, utang na tayo ng utang para pantakip po doon sa para pambayad natin, hindi natin naisip na paano mababayaran yun. Kung lumobo ng lumobo, lumaki na yung utang natin. That's one. O minsan, tayo mismo ang gumagawa ng stress natin na hindi naman natin kaya minsan yung mga trabaho, yung mga inaalok sa atin, tayo ay accept ng accept. There are times dapat mag-say tayo ng no. Like for example again, marami pong hinihingi yung kaibigan natin sa atin pero hindi naman natin ma-deliver, mabigay. Okay? Tayo, minsan nagmamagaling tayo, minsan gusto natin maging mabait sa iba pero hindi naman natin kaya. Or there are times, maraming trabaho, nag-accumulate yung trabaho kasi pinapabukas natin. O sige, bukas na lang yan, bukas na lang yan. Hanggang nag-pile up yung trabaho, hindi na natin alam kung paano gawin. There are times, mali ang scheduling natin, hindi tayo gumagawa ng sarili nating schedule, hindi na tayo marunong mag-budget ng oras, o yung iba naman sa atin ang ginagawa is, again, sorry po ha, baka naman sabihin nyo yung mga iba natatamaan dito sa ating mga discussion because I've been working around with some of our kababayans, with some domestic workers. Minsan ang nagiging problema po ng mga kababayan natin is, alam ko mapagmahal po kayo, mapagmahal sa mga anak, pamilya ninyo, mga pamilya nyung naiwan sa Pilipinas. Okay? However, there are times po, yung pong pamilya sa Pilipinas, for example, lalo na kwento ng mga kababayan is hingi ng hingi, okay? And every month, tuwing sahod lang, minsan doon lang sila tumatawag sa inyo, hindi alam mismo kung ano ang nangyayari sa buhay ninyo dito sa Hong Kong. Okay? Example lang po ito, dapat po maging open din ang communication ninyo sa pamilya ninyo din sa Philippines. Okay? Hindi po lahat ng hinihingi nila pinagbibigyan po. Lalo na kung hindi niyo po kaya. Kasi karamihan ng mga kababayan natin dito sa Hong Kong, there are times na bigay na tayo ng bigay or minsan nagiging maluho tayo. Ang ginagawa natin, mangungutang tayo para may mapadala sa Pilipinas. Or minsan ang ginagawa, mangungutang tayo para pag uwi natin sa Pilipinas, ayun, pasikat tayo para marami tayong pasalubong na ibigay. But remember, guys, kung tayo ay nabubuhay doon sa bigay na tayo ng bigay, okay, wala pong masama doon. Basta po kaya natin. Kaso ang nangyayari, minsan sobrang bigay natin, mas marami tayong naibigay doon sa sweldo natin. Sometimes, kailangan ba natin yan? Ano bang mas importante sa inyo? Yung needs ninyo, basic needs, o yung wants? Gusto mo ang isang bagay pero hindi mo naman po kaya. Or isipin nyo muna before nyo bilhin. There are times kasi bibili tayo ng bilhin, nag-accumulate. And eventually, wala pala tayong pera. Tandaan nyo po na kayo po ay nagtatrabaho dito sa malayo sa pamilya ninyo. Pag nagkasakit kayo, another stress. Damay-damay po yung lahat ng mga kapamilya ninyo, yung mga kapatid ninyo, na kung saan nakadepende or sinusustentuhan ninyo. So remember that, okay? Minsan yun ang nagkakaroon ng ugat ng stress po ninyo. And then therefore, kung nagkasakit po kayo, ayan, paano na? Karamihan o not karamihan, may mga mangilan-ilan tayong mga kababayan, ang tagal-tagal na sa ibang bansa, pero walang naipon. Okay? Dahil nga po sa pagmamahal sa pamilya, sinend lahat ng pera. Pag uwi, pag nag-for good, wala. Wala pong naipon. So, stress again. So, magiging cycle po siya paulit-ulit. Okay? These are based sa mga pag-aaral, based sa research. So, what should we do, mga kababayan?
So we need to have that coping strategies, okay? Yung pong coping strategies, napakahalaga po yan, mga viewers. Because this can help mitigate the negative effects of stress on cancer risk. Ano ba ang ginagawa mo pag sobrang stress mo? Minsan, ang nagbibigay stress sa'yo, hindi lang magulang mo, hindi lang anak mo, maaring kaibigan mo ang nagbibigay ng stress. Okay? Or sometimes, maaring yung employer mo ang nagbibigay ng stress sa'yo. So, lahat ng mga nakapaligid sa'yo, maaring yan ang magbibigay ng stress. Or minsan, yung pinapanood ninyo. Just like me. Baka pinapanood niyo po ako ngayon, baka na-stress po yung iba. Okay. So ano ba ang importante dito? Ano ba ang pwede natin gawin? Sometimes you need to think about it. Okay? Maglagay po kayo sa journal ninyo. Magsimula kayong magsulat. Yung pong iba, ang management nila sa stress is pagjo-journal. That's one. Yung iba, time management. Okay? Yung iba, magaling dyan. Okay? At yung iba nga, walang time management, bahala na kung ano mangyayari, or nagpo-procrastinate, oh, bukas na lang yan, oh, next time na lang yan. But again, you need to focus. Ano ba ang goal mo sa life? Okay? Ang goal mo ba is umuwi sa Pilipinas pag nag-for good ka, na komportableng buhay? Yes, you are giving comfortable life sa family mo currently because you keep on sending them, but you need to teach them as well. Okay? Teach them. Okay? And also, yung pong mga nasa Pilipinas din or sa home country natin, dapat din pong malaman nila kung ano ang life dito sa ibang bansa at kung gaano kahirap ang mabuhay sa ibang bansa din na malayo sa mga loved ones. Because again, minsan stress po yan dahil hindi kayo kinakausap ng mga mahal nyo sa buhay, tuwing buwan ng sahod lang, doon kayo naaalala. I think some of our viewers can relate sa mga stories na sinasabi natin based sa mga examples ng ating mga kababayan. Sana yung communication po ninyo open. And also, sana rin hindi lamang po tuwing sahod, nag-uusap ang mga pamilya, Pilipinas or dito sa Hong Kong, sa malayong bansa, parang regular din. Okay? Para kumustahin din sila. Some strategies such as mindfulness, o yan, sa mga kababayan natin na sa stress ngayon. So, pwede po kayong mag-practice ng mga sumusunod. Pwede po kayong, ayan, yung meditation, okay, some exercise, and kung meron kayong social support that every weekend, minsan doon po natin na re-release yung stress natin, di ba? Lalo na if you have good support system, yung mga barkada po ninyo na sinusuportahan po kayo in a good way. Okay? Positive friends that would help you na mag-grow, magkaroon ng iba't ibang experience, positive experience para po umangat kayong sabay-sabay, hindi yung laglagan. Kasi again, common sa mga Pilipino yung pagtalikod mo, iba na ang sinasabi. Okay? Kaharap mo, napakaganda, pakikitungo. Pagtalikod mo, iba na. It would be best po na again, suportahan lalo na po yung mga kababayan natin dito sa Hong Kong. Okay? Suportahan niyo po na umangat pare-pareho ang buhay. Okay? Hindi lamang po yung sarili ninyong buhay ang aangat, 'di ba? Lalo na yung mga friends na nandiyan. Kung gusto niyo maging milyonaryo kayong lahat, tulungan niyo po bawat isa. I am not saying mangutang kayo sa bawat isa. You challenge ninyo ang bawat isa. Surround yourself with good people, positive people na aangat instead na pagtalikod mo kung ano-ano mga sinasabi bawat isa. Nakaka-stress po yan kung ganyan ang mga kaibigan po ninyo. Okay? Some relaxation technique because this can support emotional well-being. Tandaan nyo po, yung emotions natin, pag natamaan yung emotions natin, minsan may malungkot sa atin, okay? Yung iba hindi nila nakakayanan, hanggang patong-patong na po, meron ng sadness, and eventually, papasok na yan yung depression. Okay? There are times sa sobrang lungkot, sobrang nag-iisa na, sa sobrang dami ng problema, magulo na ang isip ng mga kababayan natin, hindi na alam kung anong gagawin. Hanggang yun po, nababalitaan na lang natin the following day, nasa dyaryo na yung mga kababayan natin. Either may tumalon, either merong kung ano-ano mga ginagawang masama. Okay? Which is not good. Tandaan niyo po, lahat ng problema may solusyon dyan. Sometimes, you just need to listen. Kung may friend kayo, pakinggan lamang po ninyo sila. Minsan gusto lang nila mag-vent out, mag-verbalize. They don't, even yung suggestion po ninyo,
Hindi, kailangan lang nila ng tenga na puwedeng makinig sa kanila. Yun po ang minsan, gusto lang po nila, and do not suggest din. When niyo rin i-compare ang sarili niyo, "No, ako kasi ganyan naranasan ko rin." No, hindi po tama yun na iko-compare ang sarili. Just listen, okey? Listen kasi gusto lang po nila na merong makinig sa kanila, okey? So that's one part of, coping strategies po. At yung iba naman napaka-resilient dahil po sa sobra-sobrang dami ng stress sa buhay nila, pinagtatawanan na lang minsan dahil nga po sa sobrang experience nila. Lalo na po yung mga iba matatagal na sa Hong Kong at sa sobrang dami-daming experience nila, kaya na po nilang, mag-share ng information. Yung iba sanay na sila at tinatawanan na lang minsan nila yung mga problema at marunong na silang mag-say ng no, okey? Kung hindi kaya, say no, okey? Wag pong pilitin, minsan accept na tayong accept, 'di naman natin kaya, okey? Unless kaya niyo, sige walang problema, pero wag kayong magrereklamo kung nag-accept na kayo ng, nag-accept, okey? Tapos bigla-bigla sabihin niyo, "Ay napaka-stressful pala nito, hindi ko kakayanin." Okey, kaya nga po minsan 'pag hindi niyo na kaya ang trabaho, minsan ano nangyayari sa atin? Ayan, hindi tayo makatulog. Minsan ayun po parang naduduwal tayo, okey? Ayaw mong pumasok, binibilang mo yung oras, et cetera. Okay? Next one, there are some personal stories, as I have mentioned. These are personal accounts from individuals who have managed stress while undergoing cancer treatment. Tandaan niyo po, 'pag meron kang sakit, ayan, stressful din po 'yan kasi iniisip mo, "Gagaling pa ba ako? Ano na yung susunod?" Et cetera, et cetera. Lalo na po kung walang tayong sapat na kakayahan or means, okay? But again, wala pong imposible, lahat possible po 'yan. So, insights into importance of stress management in cancer care. So, instead po mag-focus tayo doon sa problema, sa sakit, find some solutions. Solutions na, again, if you have so many bashers, so many things na people against you, kung ano-ano pong binabasa sa social media, just ignore. Ignore. Huwag magbasa ng mga comments. Kung medyo affected ka sa mga comments, sa mga basher, sa mga bashing po sa inyo, again, don't read. Yun po yung magandang advice. Because some people don't have faces. Hindi nyo naman po nakikita at hindi naman po kayo kakilala ng ibang tao because hindi nyo nakasama sa isang bubong, hindi nyo nakasamang matulog, hindi kayo nakapag-work sa kanila. There are some people who are very easy naman na mag-judge ng ibang tao, 'di ba? Hindi pa kayo kakilala ng lubusan, okay? Kahit minsan kakilala mo sila, hindi ka pa rin lubos na kakilala ng iba, okay? So, again, don't read or doon naman sa mga tao mahilig mang-bash, yung taong walang ibang nakita, kung hindi puro ka-negative. So, isipin niyo po, yun po bang mga sinasabi ninyo, maaring yan po ay reflection ng sarili ninyo. Yung pangbabash nyo sa ibang tao, maaring defense mechanism ninyo doon sa mga hindi mo masayang paglaki, sa upbringing sa'yo, hindi ka masaya. So, ang ginagawa mo, dinidifuse mo siya sa ibang tao. Okay? Pinoproject mo sa ibang tao. Okay? Pero again, hindi nyo rin po dapat gawin yon kasi hindi nyo naman po kilala yung mga ibang taong yon. Okay? So instead, help people do good things every day, at least one, kahit isang bagay lang na maganda na i-share mo. Okay? You don't need to be famous, you don't need to be very kakilala mo lahat ng tao, hindi po ganoon. Minsan po kasi mind conditioning natin iba, particularly kung nasanay tayong manood, makakita ng puro negative thoughts. So minsan, hindi po nakakaganda sa kalooban natin. Okay? So these are just personal stories. There are so many which would highlight the positive impact po ng stress reduction. Kung pong tayo ay may sakit, wag na po tayong manood ng mga nakaka-stress lalo sa atin. But you enjoy life. Okay? Enjoyin po ninyo ang pagkain ninyo. Enjoyin niyo po yung kasama ninyo yung mga mahal niyo sa buhay. At i-list po natin yung mga nakakabigat ng damdamin natin. Instead, you pray, okay? You exercise, you meditate kung kaya naman po.
So the recommendation and conclusion, managing stress effectively is very crucial in reducing cancer risk and supporting yung pong overall well-being natin. Tandaan nyo po, lahat tayo may iba't ibang degree ng stress. Baka sabihin nyo, ako hindi nasistress din po ako. Kaso nga lang, pag stress ako sa isang bagay, i-divert ko po sa isa. Okay? Pag naman stress ako sa pagtuturo ko, for example, sa aking mga medical students, okay, I will tell myself, okay lang ako. Tao ako. Okay, nakakaramdam minsan ng pain, pagod, etc. But at the end of the day, nabigay ko yung best ko doon. Bukas, syempre, iba na naman. Bukas, another, iba na naman. And then on a Sunday, kung nagbibigay tayo ng help, volunteer work sa ating mga kababayan naman, sa pagtuturo din, kung stress ako doon, Sunday lang to. Ilang Sunday lang to. Lagi ko pong nire-remind ang aking sarili, lilipas din ito. Kailangan ko pong gawin mabuti ito, at least lalagay ko sa time schedule ko na, ito yung mga araw, ito dito ako mag-work, dito yung mga possible stress, etc. etc. Kino-condition ko po ang sarili ko at dapat alam ko kung anong gagawin ko. Because there are times, ay napagdaanan ko na to eh. Nawalan na ako ng trabaho before, pero nakayanan ko. Ay, nagkaroon ako ng problema before, nawalan ako ng pera before. Dumaan ako sa utang. Ay, alam ko na to, napagdaanan ko na to. Yung po mga maling nagdesisyon sa buhay natin, nagawa natin pagkakamali, hindi natin sasabihin pagkakamali yon. Those are lessons. Lessons na natutunan natin doon sa mga ginawa nating bagay na ayaw na nating ulitin. So dapat din po ganon ang gagawin natin. And also, support ng ating mga friends. Friends that would help us na, again, maging best tayo para pakita natin ang best version ng ating sarili. Incorporating stress-reducing practices into our daily routines and seeking support. O ayan na, yung may support dyan, when needed. Tandaan nyo po, for sure, meron pong handang makinig po sa inyo. Huwag nyo pong kalimutan yan. Meron pong makikinig sa inyo. Marami tayong mga hotlines dito, mga kababayan. Hotlines kung sino pwede niyong tawagan at handang makinig po sa mga problema natin sa buhay. Ayan, kaya nga maraming mga counselors, psychologists, psychiatrists, and so on and so forth. So we can also take proactive steps towards minimizing the impact ng stress sa buhay natin towards cancer risk. Okay, so mga kababayan, sana meron kayong napulot na magandang lesson dito sa ating discussion for tonight. Sa mga kababayan natin na sa stress sa kasalukuyan. So ayan po yung mga tips na binigay ko sa inyo. Inhale and exhale before po kayo matulog or before kayo gigising sa umaga, before kayo mag-work. Inhale, exhale. Because yung oxygen kailangan natin sa katawan yan. Pag nagkukulangan tayo ng oxygen sa katawan, ayan, yung pong mga senses natin, hindi masyadong maganda kumilos. Para po at least gising na gising tayo, refresh na refresh tayo. So at least every morning and before we sleep at night, inhale, exhale. Tandaan nyo po, lahat may problema. Okay? Walang taong walang problema. Okay? Kahit po yung mga pinakamayayaman, may mga problema yan. Isipin po, bawat problema, may solusyon po dyan. Huwag na po natin hayaan magpatong-patong po yung problema. Gawin po natin, i-address natin yung problema isa-isa. Okay? So with that, maraming salamat mga viewers. Sa mga bago po dito, don't forget to like, share, and subscribe every Wednesday, Friday, and Sunday, 9:30 po ng gabi. Live po tayo dito. So ayan, sa mga viewers natin, may nakita ko dito, endorphins. Oo nga, pag po kasi tayo ay masaya, yung endorphins natin, yung hormones natin, ayan, nandiyan. Kaya nga pag nag-exercise tayo, yung endorphins mataas din. Kaya nga minsan pag sobrang exercise natin, di tayo makatulog paggabi, di ba? Kasi mataas yung hormones natin. So, gano'n. Dapat masaya tayo lagi. Happy tayo. Okay? Happy in a nice way. Okay? At yung mga ibang viewers naman natin, nandyan tayo sa Facebook, Tuesday, Thursday, Saturday, at meron tayong special ngayon, kaya live tayo sa ating Facebook din. 9:30 po ng gabi, Health Talk by Dr. Mike. Huwag niyo kalimutan na mag-comment na rin po kayo. Okay? Sa mga viewers natin na na-miss yung mga previous episode, you can go back, check po yung mga previous episode at pwede nyo pong panoorin yon. Okay? So sa mga viewers natin na may suggestions,
may mga topics na gusto kayong gawin natin, let us know. Okay? Para gawin natin ng episode yan. Ayan, sa mga viewers nating nanood sa iba't ibang bansa, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, nakikita ko po sa ayan, sabi ni nurse, yung iba na nasa ibang bansa, ini-invite nila ang parents nila staying more than a year, kaya utang ng utang ang workers sa ibang bansa. Yung friend ko po, ayun, sobrang laki ng utang sa bank. Makapagyabang yang. Sana naman po wag tayong gano'n kasi tayo rin naman po, okay? So, we need to live sa ating means, okay? Wag po tayong, magmayabang. Kahit magmayabang ka ng magmayabang tapos puro utang naman, eventually babayaran mo naman 'yun. Kung hindi mo binayaran 'yan, ayan, stress ka na naman. So, hindi rin po maganda, okay? And then, merong iba, "Na-stress ako Dok sa kakaisip ko sa sakit ko po. Ano po ba ang gagawin?" Kung related naman po ito sa sakit, okay, you need to find a doctor that can explain, for sure nakakita na po kayong ng doktor, Miss Julia, to explain ano ba ang sakit po ninyo. Huwag po kayong matakot kasi mas stress kayo kung hindi niyo alam anong nangyayari sa katawan ninyo. Meron dapat doktor na mag-i-explain po sa inyo ano ang progression o ano ang klaseng sakit meron kayo. At kung ito bang sakit na ito, ano ba ang katapat na gamutan? Ano ba ang treatment? Ano ba ang treatment plan sa inyo? Kasi nga po, yung iba sa atin nagpatingin, tapos nung nalaman na, for example, cancer ang sakit, wala na, hindi na bumalik sa doktor. Siyempre, kung makita or ma-diagnose po kayo na stage 1 pa lang, marami po tayong magagawa. Maraming magagawa ang doktor na treatment plan diyan. Kaya nga po, marami na pong mga bagong gamot, technology ngayon na advanced na. Kaysa naman po tayo ay hindi babalik sa doktor at hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Okay? Yung iba naman po kasi, ang nangyayari, ayan, bigla na lang magdi-disappear, hindi na. Pagbabalik sa doktor, masyado ng far advanced stage ang kanilang mga nararamdaman o mga sakit. Okay? So maraming salamat sa mga questions po ninyo, sa lahat ng mga viewers natin. Ayan, may mga viewers tayo from Japan. Maraming salamat po sa mga nanood sa atin ngayong gabi sa ating Facebook page at saka dito sa ating YouTube channel. And then another hobby ko Doc, recently diagnosed gastric CA, stress to the max but moving forward sa acceptance. Tandaan niyo po, meron pong stages din yan. There are times, pag nalaman mo, nasa stage of denial ka, nasa stage of, minsan, you bargain, sana yun na lang ibang tao, huwag na lang asawa ko, etc., etc. And then, until such time, ma-accept nyo na, kakapag-move on kayo, and so on and so forth. But remember, hindi po huli ang lahat. Prayers. Prayers can move mountains. And again, talk to your doctor, talk to your surgeon, para po at least malaman yung pong treatment. And again, support po ang kailangan ng mga pamilya na, like for example, yung pong asawa po ninyo, may sakit, support din po kailangan niya. Kasi minsan, ang tagal po natin maproseso ang mga pagdadaan ng stages ng either family members po ninyo or minsan mga friends ninyo na bigla ang nagkasakit na hindi niyo po matanggap-tanggap kaagad. It's a process, it's marami pong stages na pagdadaanan yan. Pero kung intact po ang family, may support po dyan, minsan po matatanggap natin kaagad. I know different people may have a different coping mechanism pagdating dyan sa mga sakit. Okay? So again, maraming salamat po. Gusto ko man pong basahin lahat ang mga messages po ninyo. Overtime na tayo, nakikita ko yung oras. So maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanood sa atin. Asahan nyo, next time ulit, kung may suggestion kayo, lagay lang po ninyo sa ating outbox yung mga questions ninyo, suggestions, para pag next episode natin, again, ganito ang gawin natin para at least mawala yung stress natin sa buhay. Laging masaya dapat mga kababayan at eat healthy. Okay? Early prevention is always better than cure because health is wealth. Stay healthy, stay happy, and be nice to all. Magandang gabi po, araw, umaga sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo muli sa susunod live episode natin. This is Dr. Mike. Bye guys! Marami pong salamat!